kapatid, ngayon po, muli po tayo ay nakikinig ng kapahayagan ng salita ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ngayon ay nasa ika-12 yugto ng ating pong prayer and fasting daily devotion. At ang ating pong tema ay pagpapaging handa sa pagbabalik ng hari at sa pag-uwi ng mga hinirang. Tayo po'y kumikita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po Panginoon sa oras na to, Lord, na muli ay binigyan niyo po ako ng pagkakataon, Lord, upang ang iyong salita, Lord, ay maihayag sa oras na to, Lord. Lord, salamat dahil lagi, Panginoon, na ikaw ay nandiyan, Panginoon, para sa amin, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga tahanan, Panginoon, na nagbubukas upang ang iyong salita ay mapakinggan nila at mapanood, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy, Lord, na gamitin mo ang iyong mga anak para po sa paghahayag pa ng iyong mga salita. Lord, ikaw ang purihin, sambahin at dakilain, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Ngayon po, ang ating pong topic ay pagsunod sa salita ng Diyos bago dumating ang hari. Basahin po natin sa Mateo chapter 6 verse 33. Ito po ang sinasabi. Ngunit higit sa lahat, dali lang po. Ngunit higit sa lahat. Ito po. Sorry po. Topic po natin ay ang pagsunod sa salita ng Diyos bago dumating ang hari. Ito po ang ating key verse, Mateo chapter 6 verse 33 po. Ang sabi po ng Panginoon, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Amen po. Amen po. Sabi po, dapat po talaga na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos. Kasi tandaan po natin, kapag ang Diyos ang ating inuuna, lagi pong tagumpay ang ating matatanggap. Amen po ba? Lagi po tayong maging masunurin sa kanyang mga utos. Una po, ang pagbabasa po ng kanyang banal na kasulatan. Sabi nga po, bulay-bulayin natin araw at gabi ang kanyang mga salita. Dahil sa pamagitan po nito, nakakausap natin ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Amen. Pangalawa po, lagi po tayong manalangin araw at gabi. Ang Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Ipanalangin natin na bigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. Ipagkakaloob po yan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya po, siya po ay tumutugon. Manalangin po tayo araw at gabi kasi ang ating pong Panginoon ay tumutugon sa ating mga panalangin. Panalangin po natin na bigyan niya tayo ng karunungan at kaalaman. Ipagkakaloob po yan sa atin ng Panginoon. Maging mapagpigil tayo sa ating sarili, mapagmalasakit, matulungin sa kapwa, may kababaang loob, at lagi po nating iisipin na ang Panginoong Yesus ang laging nating uunahin sa lahat ng pagkakataon, sa bawat anggulo ng ating buhay. Amen po ba? Malaya po tayong makakalapit sa Panginoon sa bawat oras na ating pong naisin. Amen. Kaya po, kapag ang mga utos na ito ng Panginoon ang ating nasunod, ibig pong sabihin, ang Diyos ay naghahari na sa ating buhay. Amen po ba? At ito po ang kalooban ng Panginoon para sa ating mga tinawag niya. Amen po ba? Amen. Ngayon po, basahin din po natin sa Mateo chapter 16 verse 24.
Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay kailangang itakwil niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoon na ang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangan itakwil ang kanyang sarili? Totoo po, kasi kung tayo po ay susunod sa Panginoon, kailangan po talikuran natin ang lahat. Kasi kung susunod tayo pero meron tayong pag-aalinlangan, kasi meron tayong mga naiwan, may mga magulang tayo, may mga kapatid, may mga ari-arian na kailangan asikasuhin, hindi po tayo makakapaglingkod sa Kanya ng maayos. Kasi hati ang isip natin maglingkod sa Panginoon. Tapos yung mga alalahanin natin, yung mga kailangan natin asikasuhin, hindi po ba? Kaya po sinabi ng Panginoon na ang gustong sumunod sa Kanya, kailangan itakwil ang sarili. Yun na nga po yung sinasabi ng Panginoon. Sumunod tayo sa Kanya ng buong puso, ng walang pag-aalinlangan. At alam na po ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang bahala sa atin. Sumunod lamang tayo sa Kanyang kalooban. At sabi niya, pasanin natin ang ating krus at sumunod sa Kanya. Ang ibig ko sabihin ng Panginoon, sa kabila ng pagsunod natin, kasi sumunod lang tayo, hindi naman natin alam kung ano ba ang magiging buhay natin sa pagsunod sa Panginoon. Kasi unang-una, hindi pa natin kilala ang Panginoon Pero dahil ang desisyon natin sumunod tayo, alam na po ng Panginoon yun kung ano yung inaasahan natin sa Kanya. Kasi tinawag niya tayo Tinawag niya tayo para maglingkod sa Kanya. Kaya ang nais kong ipaliwanag ng Panginoon, kung kayo ay susunod sa akin, gaganapin yung aking mga utos at kalooban, ang lahat ng inyong pangangailangan, ako na ang bahala. Gumanap lang kayo ng buong puso. At nais ng Panginoon na tayo, sa ating pagsunod, sa ating pananampalataya, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil yun po ang Kanyang pangako sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya po magpatuloy po tayo na laging pinapaalala, araw-araw po, araw-araw may paalala ang Panginoon sa atin. Araw-araw mayroon siyang inihahayag sa atin. Kasi para tayo ay malayo sa paggawa ng kasalanan. Andyan po ang banal na Espiritu Santo. Inuutusan niya po yan para tayo ay gabayan sa araw-araw na ginagawa natin sa takbo ng ating buhay. Ang banal na Espiritu Santo ay kasama natin upang tayo ay huwag magkamali. Siguro nagkakamali tayo, pero tayo po ay nakakahingi agad ng tawad. Kasi meron po nagkukumbig sa atin ang banal na Espiritu. Siya po ang nagtuturo kung ano yung dapat nating gawin, kung paano tayo hihingi ng tawad sa Panginoon kung tayo ay nagkakasala. Kaya po sinabi dito, itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Ibig ko sabihin, kailangan lahat kalimutan natin ang lahat. Sumunod tayo sa Panginoon. Kasi ang buhay natin hawak ng Panginoon. Siya ang nakakaalam kung ano ang meron ang buhay natin para bukas. Sa ating pagsunod sa Kanya, naniniwala tayo, nananampalataya tayo na may maganda tayong inaasahan na magmumula sa Panginoong Jesus. Amen po ba? At ang tayo ay magpasakop sa Kanya, naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, hindi tayo iiwan. Kaya mga kapatid, patuloy lang po tayo na panghawakan natin ang pangako ng Panginoon. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero pinanghahawakan na natin ang Kanyang mga salita. Nananampalataya na tayo ng buong puso sa ating Panginoong Jesus. Kahit ano pa man ang dumating na mga pagsubok, hindi tayo titingnan. Ang titingnan natin ang magagawa ng Panginoon sa buhay natin. Ang kaligtasan ay pinagkakaloob niya sa lahat ng sumusunod sa Kanya.
sa pagsunod po natin sa Panginoon, huwag po tayong magkaroon ng alinlangan. Basta diretso lang po, diretso lang ang ating paningin, ang ating isip, ang ating puso sa Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon, yun ang kalooban niya para sa ating mga tinawag niya. At dahil po tayo mga tinawag ng Diyos, tayo rin po kasi ang gagamitin ng Panginoon. Kasi napakarami pa pong, sabi nga, hinog na ang pananim, kailangan na mag-aani. Tayo po yung gagamitin din ng Panginoon para sa mga kaluluwa pa na nais ng Panginoon na maakay sa kanyang paanan. Kasi hindi ninais ng Diyos na may mapahamak isa man sa kanyang mga nilalang. Kaya sabi nga, hindi pa raw pinutupad ng Panginoon yung pangako niya dahil sa pagkakataon ibinibigay niya pa sa atin, sa mga maaakay natin, mailalapit natin sa paanan ng Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon. Ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen po. Ngayon po, basahin din po natin Kawikaan, chapter 1, verse 7. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Para po sa ating mga tinawag na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, kailangan ay dalhin natin sa panalangin. Sa panalangin ang mga kaluluwang ito. Bagamat hindi naman tayo pwedeng magbahay-bahay, magdalaw-dalaw, pero may magagawa pa rin po tayo sa pamamagitan ng pananalangin. Idulog po natin sila sa panalangin kasi kailangan kong mailapit natin sila sa paanan ng Panginoon. Nang sa gayon, sila may makarinig ng salita ng Panginoon upang sila man ay magbalik loob sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Dahil kung ano po ang ating natutunan sa Panginoon, dapat din po natin ibahagi sa iba upang maparangalan ng ating Diyos. Hayaan nating kumprontahin tayo ng salita ng Diyos. Hayaan din nating kalitan ito ang pag-iisip natin at pag-uugali ng lahat. At yun nga po, kailangan po sa ating kasi nakalaan tayo para maglingkod sa Lord kasi tinawag niya nga tayo. Sabi nga niya, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Totoo po yun na kahit sa totoo lang po, nung una po, sa pagbabasa ko po ng mga salita niya, binabasa ko lang, pero wala akong naiintindihan. Alam niyo po paano ko nakuha yun, paano ko siyang naintindihan. Inulit-ulit ko. Kasi po, minsan may tanong ako sa sarili ko, may tanong ako, Panginoon, bakit ganito? Paunawa mo po ito sa akin. Alam niyo po, sa paulit-ulit kong binabasa, doon ko po naiintindihan. Doon ko rin po nalaman ang layunin ng Panginoon sa atin. Tayo po ay nakatakdang tawagin talaga ng Panginoon. Kasi tayo yung mga pinili niya. Hindi niya tayo pinili ng ganun-ganun lang. Pinili niya tayo para tayo ay kanyang maging kasangkapan. Kasi napakarami pa kong kaluluwa ang dapat maakay. Kailangan po talaga ang salita ng Panginoon mahayag ng mahayag. Kasi ito po yung ating kaligtasan. Wala po tayong ibang ninanais kundi ang mapaglingkuran ng Panginoon. At lagi po siyang mauna. Lagi po siyang una sa ating puso at sa ating isipan. Kaya magpatuloy po tayo, wag po tayong magsawa. Basahin ang kanyang mga salita, manalangin at sumunod sa kanyang mga utos. Hindi naman po kasi mahirap sundin ang utos ng Panginoon eh. Kailangan lang po talaga mayroon tayong decision sa sarili natin. Kung susunod na tayo sa Panginoon o hindi.
Kahit alam ibinigay na sa atin ang lahat ng paraan, lahat ng dapat natin gawin para masunod natin ang Panginoon, nasa atin pa rin yung desisyon kung susunod na tayo o hindi. Pero tayo, dahil ang sinunod natin, ang kalooban ng Panginoon, nagdesisyon tayong maglingkod sa Panginoon, ito yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. At dahil po tayo ay sumusunod, sabi ko nga po na ang paghahari ng Diyos sa ating buhay ay nagaganap na. Kasi kung hindi po, wala tayo ngayon dito. Wala ako dito. Hindi ko magagawang mag-share ng kanyang salita. Kaya po naniniwala ako ang Panginoon naghahari na sa ating mga buhay. Amin po ba? Kaya salamat po sa Panginoon kasi alam niyo po, nung panahon ako po, isi-share ko lang po nung nagdaang 2020 na ako yung nagkasakit. Alam niyo po, yung mga pagkakataon na nangyayari sa akin, bakit wala po akong naiintindihan? Wala akong naiintindihan kung anong simula ng pagkakasakit ko, bakit ako nagkaroon ng ganong sakit, paano nangyari sa akin to, anong naging simula, anong naging kasalanan ko, kung bakit nangyari sa akin to. Sabi ko, Lord, ano pong naging kasalanan ko, bakit po nangyari ito sa akin, na ganito katagal ako naghirap, nagkasakit, halos isang taon na akong nagkasakit. Alam niyo po, isa lang po talaga yung tinugon sa akin ng Panginoon. Alam niyo po kung anong gusto niyang gawin ko? Yung puso ko, ibigay ko sa Kanya. At alam niyo po, alanganing oras po, ginigising ako talaga ng Panginoon. Kay alas 12 yan, kay alauna, kahit anong oras. Ginigising po talaga ako ng Panginoon para lumuhod ako sa Kanya. Alam niyo po bang hindi ako nakakapagsalita? Ano lang ang nagagawa ko? Umiyak ng umiyak sa Panginoon. Alam niyo po, pagkatapos noon na gumagaan po ang pakiramdam ko. Yun lang po lang yun ang gusto ng Panginoon ang gawin ko. Purihin ko siya, sambahin ko siya. Tapos pag umaawit po ako talagang nandun po yung nararamdaman ko yung kanyang presensya. Alam niyo po, hanggang sa malagpasan ko po ang lahat sa tulong po ng Panginoon at sa gabay ng Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ito na nga po sa punang na gumaling ako. Talagang ako na po mismo ang humingi kay Jean Joyce na bigyan niya ako ng islat. Kasi ramdam na ramdam ko po na gusto ng Panginoon na makabahagi ako Makabahagi ako dito sa gawaing ito, sa prayer and devotion natin na nung una sila lang nga nagagamit na yan. Sabi ko, Lord, gusto ko rin. Kaya ako na po mismo, Lord, alam ko kalooban mo to. Kaya ako na po mismo hihingi para po magamit mo ko. Kasi lagi ko pong tinatanong, Lord, sa anong paraan ba ako, Lord, na gusto ko pang mapaglingkuran. Ito po yung ibinigay ng Panginoon sa akin. Kaya, minsan nga po, yung ginagawa ko po, bago ko magawa, kailangan kumakanta pa ako Kumakanta pa po ako, talagang kinakantahan ko pang Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, kasi minsan nga mahirap unawain kahit Tagalog yan, hindi mo siya basta mauunawaan. Alam niyo po, natutuwa po ako kasi pag sinabi, Lord, tulungan mo po ako, Lord, para bang ganun kabilis na ibibigay niya sa akin. Pero ito binibigay, kailan ko ito hiningi, sabi ko, ako si Lord ang bahala, paliwanag niya, susulat ko na lang, sabi ko na lang. Kaya salamat po sa Panginoon dahil kahit po sa simpleng paraan lang, nagagamit niya ako. At ito na po yung buhay ko, hanggat ako po'y nabubuhay at may lakas, maglilingkod po ako sa Panginoon. Kaya maraming salamat po, sa bagamat taikli lang po ang aking pong senior, pero naniniwala po ako na ito po ay may magandang resulta sa mga nanonood, sa mga nakakapakinig. Ito po ay nakatanim na sa inyong puso at isipan. Kaya salamat po sa lahat ng makapakinig at gayon din po dito sa iglesia. Salamat po. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po tayo po ay dadako na sa pananalangin. Atin pong idulog sa Panginoon ang ating bansa, ang ating pamilya, ang lahat po ng iglesia, at ang lahat ng mga kaluluwa pa na nangangailangan ng paghiko ng Panginoon. Kaya ngayon po tayo po'y pumikit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
O purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, itinataas po namin sa inyo, Lord, ang aming bansa, Panginoon. Nakikita mo, Lord, ang kalagayan ng aming bansa, Panginoon. Lord, linisin mo po at patawarin ang aming bansa, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng mga pagsalaksak dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, kahabagan mo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. At nawa, Lord, pagharian mo, Lord, ang aming bansa, Panginoon, ang sambayanang Pilipino, Panginoon. Lord, linisin mo ang aming gobyerno, Panginoon. Tanggalin mo, Lord, ang nagiging sanhi, Panginoon, ng mga pagkakasala, Panginoon, pagkakabaha-bahagi, Panginoon, ng mga nanunungkulan sa aming gobyerno, Panginoon. Linisin mo po, Lord, maging ang mga puso't isipan, Panginoon, ng mga namumulong ito sa aming gobyerno, Panginoon. Na sa ganun, Lord, magkaroon ng kaayusan, ng kapayapaan, Panginoon, at pag-unlad, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. At Lord, maging, Lord, ang darating, Panginoon, na halalan 2022, Panginoon. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na manunungkulan ng mga bagong inuluklok sa pwesto, Panginoon, Lord. Nawa, Panginoon, magkaroon sila, Panginoon, ng banal na pagkatakot sa iyo, dakilang Diyos. Lord, wag silang gagawa, Panginoon, ng mga bagay na ikasisira, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon, at magpapahirap sa mamamayang Pilipino, Panginoon. Bagkus, Lord, bigyan mo sila, Panginoon, ng pusong mapagmahal, Panginoon, pusong mapagmalasakit sa bawat isa, lalo na, Lord, sa maliliit na pamilya, Panginoon. At patuloy, Lord, na gamitin mo sila para, Lord, sa ikauunlad, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Ang buong bansang ito, Panginoon, naniniwala kami, Panginoon, mahal mo bansang Pilipinas, Panginoon. Kaya, Lord, dalangin namin na ang lahat, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan, Panginoon, ng kaayusan, Panginoon. Sa inyo namin, Panginoon, mga kamay, itinatalaga, Panginoon, ang lahat na nagiging kaganapan, Panginoon, sa darating na eleksyon 2020, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagharian mo, Panginoon, ang aming bansa. Sakupin mo, Panginoon, ang lahat, Panginoon. Naging, Lord, ang buong mundo, Panginoon. Pagharian mo ang iyong kapangyarihan, Lord, ang iyong kabanalan. Kabanalan, Panginoon, kapangyarihan, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon. Kaya salamat, Panginoon. Ganon din, Lord, dinataas po namin sa iyo, Lord, ang iyong lahat ng tahanan, lahat ng iglesia mo, Panginoon, na nandito sa lupa, Panginoon. Nawa, Lord, mabuksan ng lahat ang iyong tahanan, Panginoon, upang ang lahat ng mananampalataya mo, Panginoon, ay makabalik na, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, namimiss namin ang bawat isa, Panginoon, ang aming sama-samang pananalangin para ikaw ay aming mapapurihan, Panginoon. Ikaw ay aming maitanyag ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. At patuloy, Lord, dadalangin ko ang aming mga kapastoran, Lord. Inyo pong ingatan, sampu ng kanilang mga pamilya, Panginoon. Maging ang aming bawat sambahayan, Panginoon, ang lahat ng pamilya, Panginoon. Patuloy, Lord, na pagharian mo at sakupin mo, Panginoon, Lord, ang bawat tahanan, paghari ang kapayapaan, pagmamahal sa isa't isa, sa bawat miyembro ng pamilya, Panginoon, maghari, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat tahanan, O Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At patuloy, Lord, na kami po ay patuloy na tumutulog sa iyo, Lord, para sa mga kaluluwa pa, Panginoon, na nais kong maakay sa iyong paanan, Panginoon. Gamitin mo po kami, Panginoon. Hindi man po kami makagalaw ng maayos, hindi kami makalabas upang kami makapaghayag, Panginoon, makaakay, Panginoon, sa pamamagitan po ng pananalangin, Panginoon. Amin pong idinudulog sa inyo, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mga nilikha mo pa, Panginoon, na nais mo mailapit sa iyong paanan. Lalo na po, Panginoon, ang lahat ng kabataan, Panginoon. Lahat ng kabataan, Panginoon, ng bansang Pilipinas, Panginoon. At
patuloy na ingatan mo, Panginoon, ang lahat ng kabataan, Panginoon. O salamat po, Panginoon, Lord. Patuloy ko rin po dalangin, Panginoon. Si Pastora Anjing, Lord, na nasa Batangas na, Lord. Lord, ingatan mo siya, Panginoon, ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. At patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, sa lugar, Lord, na kung saan mo siya, Panginoon, dinala, Panginoon. Magamit mo siya, Panginoon, na lubusan doon para sa mga kaduluwa pa, Panginoon, na nais niyang mabahagian ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Pastora Anjing at sa gabing ito, Lord, at sa lahat po ng iyong mga anak, Panginoon, patuloy na maghari ka. Ingatan mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ang kaligtasan at protection mo, Lord, pagkaloob mo po sa aming mga anak mo, maging sa mga nilikha mo, Panginoon. Ang biyaya at pagpapala mo, Panginoon, ay sumalahat. Ang iyong paningin, Panginoon, ay sumalahat, Panginoon. Panginoon, ikaw ang mataas, madakila at masamba ng buong mundo, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoon. At muli, Lord, amin pong ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian at pagsamba o aming Amang Diyos sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa pakikipisa ng iyong banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat at may pagsamba. In Jesus' mighty name we pray, Lord. Amen. Amen. Gandang gabi po muli. Maraming salamat po.